Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa aking bagong social media platform, Veritas sa YouTube channel, Veritas sa Facebook or Meta page at sa mga viewers din natin sa TikTok. Magandang araw sa inyong lahat, mga kabunyog. O ito po, itong itong talakayan ko ngayon. Hindi ko pa ito natalakay sa iba kong social media platforms. Kaya ano 'to, original na ninyo itong napapanood ngayon. O ito, ang topic natin tungkol kay Pulong. Hmm, parang patkas na itong si Pulong, mga kabunyog, mga kababayan. Patakas na si Pulong Duterte. Bakit? Imagine niyo 2 buwan kang mawawala. December 15 to February 20. Hmm, sa 16 na bansa. Oh, grabe ano? Ano bang ano bang gagawin nito ni Pulong? Sumulat si Pulong sa speaker ng Kamara, kay Speaker Budgie D, humihingi siya ng travel authority. Kapag kasi official ka ng gobyerno o kahit nga ordinaryong empleyado, kapag lalabas ka ng bansa, kukuha ka ng authority na magbiyahe ka. Travel authority. Pagdaan mo sa immigration at nalaman na official ka ng gobyerno, hihingan ka ng travel authority sa head mo ng office mo. Ay siyempre ang head ng office ng Kamara o ng House of Representatives si Speaker Budgie D. So humihingi ng travel authority. Pero ang matindi dito kay Pulong, 16 countries. 16 countries ang pupuntahan. Ang halos lahat ng bansa sa Asia pupuntahan niya eh. Malaysia, Indonesia, Singapore, Hong Kong, Cambodia, Laos, Vietnam, pati China, Japan, kasama dun sa nakita ko sa listahan eh. Pati nga Australia, yung separate na continent yan Australia and Oceania, pupunta pa siya. Australia, sa United States, kasama rin, pupunta rin siya. At saka yung mga bansa sa Europe, Belgium, the Netherlands, France, Germany, Italy, nakita natin, pati United Kingdom. 16 niyang bansa ang pupuntahan ni Pulong. Ang period ng travel niya ay mula December 15 hanggang February 20, 2 buwan. Mga kabunyog. Sa ganyang katagal na biyahe at sa ganyan karaming bansa na pupuntahan, patakas na yan. Patakas na. Ano bang tinatakasan ni Pulong? Ay di ba kasi may investigasyon sa kanya. Yung distrito niya doon sa Davao City, isa sa mga pinapaimbestigahan. Si Congressman Tony Tinio, Antonio Tinio ng ACT Teachers Party List, ay nag-sponsor ng resolution na hinihiling niya na imbestigahan yung mga flood control project sa distrito ni Pulong Duterte doon sa Davao City. Kasi nga, noong 2019 to 2022, yung huling taon ni Duterte, huling 3 taon, congressman din si Pulong yan, 2019 to 2022. Sa huling 3 taon na yon, na congressman si Pulong, presidente pa si Duterte, 51 billion ang binigay na pondo sa distrito lamang ni Pulong. Ganun katindi. Kung ang ibang congressman sa distrito mo, pag binigyan ka ng 5 billion, malaki na yon. Ay ito 51 billion in 3 years. Hindi siya niyan speaker Hindi siya chairman ng Appropriations Committee. Ano lang siya? Ang ano lang doon, anak siya ng presidente. At doon sa 51 billion na yan na pondo ni Pulong, ayon kay Congressman Tinio, may nakikita silang 4.4 billion sa mga projects na yon ay kung hindi man ghost ay substandard. Kaya gusto niyang imbestigahan. Kaya pinapatawag si Pulong sa ICI. Hindi ito uma-attend. Pero gusto talaga ni Congressman Tinio na imbestigahan yan kahit ng Kamara nung Infracom, yung Infrastructure Committee ng Kamara ay imbestigahan ito. Kaya sabi ni Congressman Tinio, bakit siya aalis ng ganung katagal?
tatakasan niya na ang imbestigasyon. Hindi niya pwedeng takasan ang imbestigasyon sa kanya kasi may resolusyon nga na final. Kumbaga ang gagawin dito, kapag umalis siya ng 2 buwan, o paano pa yung imbestigasyon sa kanya? Ibig sabihin, ayaw niyang paimbestiga. Ayaw niya nang humarap sa ICI eh. Pero doon sa Kamara, sa Infracom, talagang may resolution si Congressman Tingyo na imbestigahan nga yung 4.4 billion na yan out of the 51 billion na proyekto ni Pulong Duterte. Kaya hindi siya pwedeng umalis, sabi ni Congressman Tingyo. So, bakit siya aalis ng ganun katagal? Oh, ano ba yan? Ibig sabihin, tatakasan na niya ang investigasyon sa kanya. Ayaw niya talagang paimbestiga. Oh. Kaya, ano ito? ha? Ang tanong ni Congressman Tingyo, patakas na ba si Pulong Duterte? Akala ko ba matapang siya na wala siyang kinakatakot sa investigasyon, na wala siyang tinatago, kaya niyang harapin yung kung saan napunta yung mga pondo na yun na nilaan sa kanyang distrito. Kasi nakita siguro ni Pulong ngayon yung best friend niya, yung best friend niya, si Eric Yap. Si Eric Yap ay House Appropriations Committee Chair nung panahon ni Duterte. Nung panahon na yan, Congressman si Pulong. Best friend niya, si Eric Yap. Kaya nga nabigyan si Pulong ng 51 billion in 3 years lang. Kasi ang House Appropriations Committee Chair noon, best friend niya, si Eric Yap. Ang problema ngayon kay Eric Yap, si PBBM na mismo ang nag-anunsyo kanina, ipina-freeze na yung mga assets ng mga Yap. Yung kanilang mga air assets tulad ng mga choppers at private jets, naka-freeze na. Almost 200 yatang accounts at saka kung ilang pong insurance policies, naka-freeze na rin. O siguro nakikita na ni Pulong yan. Kung yung kanyang best friend na dating House Appropriations Committee Chair ay na-freeze na ang mga assets at ang susunod niyan kakasuhan na at posibleng maaresto na at makulong, baka siya, nakikita na rin ni Pulong, susunod na rin siya. Parang nagpapasiguruhan ng mga ito mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sabi nga ni Congressman Tingyo, patakas na ba si Pulong Duterte? Kaya ganyan na yung kanyang travel authority hinihingi, 2 buwan at 16 na bansa. Hindi hindi nakapagtataka na posibleng pagtakas na yan sa investigasyon sa kanya. Ayaw niya talagang maimbestigahan, ayaw niyang managot kung mayroon mang mga ghost projects o anomalya sa proyekto sa kanya. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, kasi nakikita na ni Pulong nag-aarestuhan na ngayon. Nag-aarestuhan na. Posible siyang makasuhan kay Boying Rimulya sa ombudsman. At pag nakasuhan na siya sa ombudsman, alam niya, hindi siya sasantuhin ni Boying Rimulya. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, parang totoo ang sinasabi ni Congressman Tingyo na in-interview siya, tatakas na yan si Pulong. Kaya sabi ni Congressman Tingyo kay Speaker Bujidi, wag aprobahan ang ganun katagal na biyahe. 2 buwan, December 15 to February 20, 60 na bansa. Ano ito? Kumbaga, parang, wala na itong, bakit pa siya nag-congressman kung ganyan naman pala? Hindi niya gagampanan ang trabaho niya. Kung bibisita lang naman siya kay Digong sa ama niya, kaya naman yan kahit 1 linggo, 2 linggo. Pero hindi 2 buwan at 16 na bansa. Kaya sabi ni Congressman Tingyo, hindi, patakas na yan. Tinatakasan niya na yung investigasyon sa kanya. Dahil alam niya, kapag sa investigasyon ay lumitaw na talagang may mga anomalya, ghost projects, substandard yung mga proyekto niya, makakasuhan siya sa ombudsman at hindi siya patatawarin ni Ombudsman Boying Rimulya. Kakasuhan siya. Maaaresto siya. Katulad ngayon, yung kanyang kaibigan, best friend, si Eric Yap, na rin? Kakasuhan na rin. Na-freeze na yung mga assets Kaya, ito, mga kabunyog, mga kababayan, parang nakakaramdam na si Pulong, si Bato Duterte, si Bato de la Rosa nagtatago na. Si Bongo ka-anunsyo lang ngayon ni Trillanes. Ngayon lang. Sabi ni dating Senador Sani Trillanes, pwede nang posibleng ma-issuehan si Bongo na si Albayalde sunod kay Bato. Kaya mauubos na itong kampo ng Duterte.
Eh, hindi naman 'yan ano, eh, pini-persecute sila. Talaga lang na marami silang pananagutan ng mga krimen sa bayan. Okay mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat.